Nagbigay ng saloobin ng batikang aktres sa teatro at telebisyon na si Isay Alvarez kaugnay sa tila mas matinding pagtangkilik ng mga Pinoy sa mga banyagang produksyon. Kapansin-pansin daw kasing handang gastusan ng ilang Pinoy ang tiket sa mga foreign play na libo-libo ang halaga. Gayong hindi masyadong napapansin ng mga dula rito sa Pilipinas. Kung masusuportahan lang daw sana ng publiko at ng gobyerno ang sarili nating mga produksyon, maaring dumating ang panahon na magkakaroon ng sapat na budget ang teatrong Pilipino para mapaganda pa ang mga pagtatanghal. Pero kahit hindi kasing advanced ang ating mga kagamitan sa teatro, tiyak naman daw na may pagmamalaki ang hindi matatawarang husay at talento ng mga Pilipino. At kaugnay sa estado ng teatrong Pilipino, makakapanem natin ang batikang aktres sa teatro at telebisyon na si Isay Alvarez Senya. Magandang umaga, Isay. Magandang umaga, Howie. Okay. So, you've had a long career. You don't look it, pero you've had a very long career already. Kasi, of course, many people remember you, their earliest memories were Gigi sa original Miss Saigon sa West End sa London. That was 1989. 1989. And then you eventually played characters like Cory Aquino, Katie. So you've played in like at the highest level in international theater sa London, and of course you have your own company here, and you've been active on the Philippine theater stage. So ang sinasabi mo kasi dito sa Facebook post na nabasa namin na shinare ng mga theater fans, no, na Filipino theater talent is world-class, no? I mean, of course, nire-recruit tayo pa sa mga foreign productions din. Pero in terms of the production values, the equipment, you mentioned even the quality of microphones, no? Iba talaga sa foreign productions. And you were saying na it's a matter of local support din for Philippine theater. Siguro lang, siguro sentiment ko to matagal na since siguro mga 10 years ago. Kasi pag nagpapalabas ka ng mga original Filipino work, medyo matagal bago mapunta sa kamalayan ng mga Pilipino yun. Siguro kung pipilitin mo pa yung bigyan ng ticket, kompli na nga, manghihingi na ng kompli yan, tapos, minsan sasabihin pa niya na may ibang araw pa, mapili pa yan. At meron pa siyang sasabihin na hindi masyadong maganda tungkol sa produksyon. So, yung mga sentiment na gano'n, pero pagka manunood ng isang, say for example, isang pangkaraniwang Pilipino, manunood ng isang banyagang produksyon, yung galing talaga sa ibang bansa. Pag pinanood niya yun, kahit hindi niya talaga naiintindihan yun, tatayo pa yun. Pag nakita niya tayo ng mga tao, papalakpak pa yan at tatayo. At i-appreciate na talaga ng todo-todo kahit hindi niya masyado naiintindihan. Ngayon tayong mga gumagawa, nagsusulong nitong mga original works, medyo matagal na bago maintindihan o siguro lang hindi lang tayo sanay dahil nasanay tayo meron tayong colonial mentality na sana mabawas-bawasan ng konti. Well, of course, that applies not just to theater productions, no? Pati music. Kasi pati music, pati concerts. Oo, nag-i-import tayo naman. Kahit mga lumang acts na sa Amerika. My goodness, patay na ngang lahat eh. Hindi na nga totoo yung pumupunta dito. Dinudumog pa ang Araneta for that. Paano naman yung mga musicians? Not only the singers, yung mga musicians natin, nawawalan ng trabaho. Well, speaking of which, you're involved now in a local Filipino production. It's an original. In fact, may pinapalabas tayong video ngayon sa mga monitors ng mga manonood. This is from Rock of Ages. Rock of Ages. Ages. Oh, Ages band. Yes. Oo. And you play the lead role there, no? Kasi actually, ang lead namin dito is Eileen. Si Aisel Santos from GMA ang siyang lead namin. Kami, support niya kami. Okay, and you play barangay captain, no? Yeah, barangay captain. Oh, so it's a musical, no? Using the music of this popular band now, and yes. Sino ba nakaisip nito? Si Mike Solomon, yung aming musical director, thought of that 2 years ago when they saw Rock of Ages. Rock of Ages pala. Yun. Which is a foreign production. The foreign production na merong pelikula niyan, tapos merong produksyon ng mga Pilipino dito. So, parang sinabi lang niya na, why don't we do our very own Rock of Ages? Using the songs of Ages Band. Pero it's a completely different storyline. Yes. Completely different storyline. At nangyari to sa isang barangay na binabahan ng matagal na. So, ang si Eileen, gusto niya makatulong sa mga magulang niya. So, ang naisip niyang paraan ay mag-upload ng video sa YouTube. So, at sana mapanood ni Ellen DeGeneres. So, ganun lang ka. So, at saka napaka-contemporary, Contemporary and
very light tong musical na to. It's about family relationships, yung relasyon mo dun sa environment mo na binabaha. It's a fun musical, comedy musical. And sino nag-direct nito? Si Maribel Ligarda. And then we have si Robert Senya, kasama ko dito. Dati kaming magnobyo pero hindi kami natuloy. Si Kakay Bautista at Gerald Napoles, Popert Bernardas at maraming matitinding mga artistang Pilipino Sa PETA Theater. Yes, sa PETA Theater sa Quezon City. Yeah, and then sinasabi mo kanina na parang humaba yung run nito, no? Yes, from mga 30 shows naging 40 na ngayon. Parang madadagdagan pa yung shows namin. And I'm very happy na napapansin ng mga Pilipino yung palabas na to. Alam mo, mga nanonood, mga bata, mga college students, mga teenagers, and not so young anymore. Yung mga young ones. So it looks like, pinupuntahan naman. Yes. Ako naman, naisulat ko lang naman yung status ko dahil lang yung sekretarya kong maganda nagsabi na magastusin niya daw yung savings niya na 3,500 for a ticket. Kaya parang nagpantingin tenga ko. Sabi ko, tamantala yung Pilipino, hindi nga ang ticket namin sa 1,800, 600. Wait, 3,500 for a ticket for a foreign production? Yeah, yung balcony. Bunto pa siya sa balcony. Okay. Kaya parang hindi ko na naiintindihan na... Humihingi sa'yo ng advice? Ganun ba yun? Is it worth it? Kasi napanood ko sa Broadway, sabi niya, worth it ba, ma'am? Sabi ko, siguro kung marami kang pera, sige, go. But if you don't have that much money, utang na loob, huwag mo nang gastusin yung pera mo. So, the foreign productions are so much more expensive than watching Of a course. local Kasi show. naman yung mga production na yan, matagal na yan na pinalabas sa Broadway, sa West End, nag-tour na yan sa Australia, kung saan-saan. So, dinala na nila yung production dito. So, siguro kumita na ng libo nung maraming pera yan. Tapos dinala dito. And it's a touring production. Ewan ko kung ayoko i-explain yung touring production at saka yung original production. It's kind of different and the Filipinos are willing really to spend that much money. Sana lang, ako lang naman kasi, kung bibigyan sana natin ng chance na yung mga maliliit na production, tulungan natin para naman talagang lumago yung mga original works. Dumami ang scriptwriters, dumami ang producers, dumami ang musical directors, magkaroon ng maraming trabaho mga artistang Pilipino at mga musicians. So, ano yung key dyan to create a wider audience? Because ako, napapansin ko, yung mga foreign productions, there's a lot of buzz in marketing. Yes. No? So, they have a marketing budget. Isa sa mga status ko before that was because we produced Katie. Nahihirapan akong kumuha ng billboard, na may magbibigay ng billboard sa akin sa EDSA. Merong isa nagbigay pero nasa sulok. Yung gusto kong place, talagang walang magbibigay sa akin noon. But here comes this foreign production, 7 months before the opening or their play dates, andyan na santambak na sila sa EDSA. Tapos sasabihin ng mga tao, dapat kasi ang mga Filipino productions, mayroon mga matindi ang marketing. My goodness, ang marketing cost, mahal yan. Kailangan talaga may sumusuporta niya na malalaking kumpanya. So sabi ko, kung if like 100% susuport ka sa foreign, kahit siguro 10% na ibigay mo sa atin, sa mga local productions, malaking bagay na yon. So, saan naman galing yung marketing muscle ng mga foreign productions? They have a international No, I think they know the sponsors. psyche of the Filipinos, that when you come here, the Filipinos will embrace you. They already know that. Pero sinasabi mo, if we got, let's say, corporate sponsors to pay for these big billboards. O kahit na nga maliit na lang wag na yung malalaki. Basta meron, kung 100%, 10% na nga lang hinihingi namin. And then that, siguro, sama nyo na sa CSR ba tawag doon? Community service, corporate social responsibility. Yun, isama nyo na yun sa CSR. Kasi every time I mention that, isama nyo na sa CSR nyo, hindi naman yung makakatulong sa ganyan-ganyan So nabanggit mo na yung may mga maliliit na production. They're actually quite an active theater community. Actually, maraming kasi naman siguro kasi ang budget ng isang artista na Pilipino sa isang local production, hindi mo ma-match yan sa sweldo ng isang commercial run ng isang foreign musical. Very minute, very little lang talaga. It's all about passion and your love for theater, and you want to share your craft. It's more than that yun eh. Alam mo, Howie, can I just share yung aming dream ni Robert? Kasi we've been into... Robert Senyo, your husband. Yes. We've been trying to produce shows. Our next goal is to produce a show that foreign people, hindi ko na natatap yung Pilipino. Our tourists will come to a show that will showcase our talents.
Very Filipino, very entertaining. It's a small show. Like if you go to Vietnam, they have the water puppets. Yun lang yun. And they have 4 shows a day. They only pay $10 ang mga foreigner. It's a theatrical production. Yes, yes. Na puppetry. Oo. Or if you go to Indonesia, there's the puppet shows ng yung mga wooden puppet shows. So sabi ko tayo, pwede naman tayo, ang gagaling natin kumanta, ang galing natin sumayaw. Marami tayong mga acts ng mga acrobatic acts, yung mga nakikita sa pere na kakaiba. So, yan yung dream namin na sana naman magkaroon tayo ng long-running show because we don't have long-running shows na pag pumunta dito ang isang foreigner, makikita nila a glimpse of who we are, what we are, our culture. Okay, sana matupad. But in the meantime, you're still performing in Rock of Ages until March ito, no? Until March 9. Weekends po, we have 2 shows. Thursday, Friday, Sunday, we have 2 shows also. And we have additional shows pag Thursday and Wednesday. In the PETA Theater. PETA Theater is right behind the Quezon City Sports Complex. All right. Thank you very much. Thank you very much. Okay, batikang aktres sa teatro at telebisyon na si Isay Alvarez Sanya.